Hello po mga ka-subscriber, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel po. Mag-update lang po tayo mga ka-subscriber. At bago po ang lahat kayo manood po, mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel po. Pindutin po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa susunod na mga video natin. Ayun po, magre-react video lang po tayo sa ating mga nakikita sa social media. Ngayon po, alam nyo po mga ka-subscriber, talagang nabubuking na talaga sila sa mga katarantaduhan po nilang mga ginagawa sa mga Duterte po, mga ka-subscriber. Hamak mo, talagang po mga ka-subscriber, huling-huli na sila sa mga pinagagawa nila. Lahat po ng mga kasamaan nila, dinadivert po nila sa mga Duterte para ligtas po sila. Ngayon hindi na po pwede po kasi talagang mismong na po talaga sa Los Angeles na po ang nagsiwalat ng mga talagang ebidensya yung mga nangyayari doon kay Tontang po. Pagkamatay na overdose, alam na po natin yan kasi mga ka-subscriber na balita na po yan sa mainstream media, ganun po, at saka mga social media sa mga vlogger po. Ngayon ikuan lang po natin kunti po yung reaction video kasi lahat kasi yung march kasi yan nangyayari po, di ba? Si Duterte, si Pangulong Duterte po, talagang nila binyahe kaagad sa dahil kasi para ang usapan noon, para i-divert lahat na hindi sila mabubuking po. Ngayon, ayan na, hindi na pwede talaga na hindi isisikreto. Lahat ng talaga ng sekreto po ay lalabas na. Talagang katotohanan talaga ngayon ang dumadaing. Katulad po sa yung doon sa Manila po na si Chua nagpapatayo ng na barangay hall na sa gilid ng kalsada, di ba? Anomalya din po yan. Bawal, illegal pagtayo kasi walang permit, walang building permit, walang yung pahintulot na talagang Porgy Chay congressman is lahat gagawin niya kahit labag sa batas. At saka alam niya yun po kasi attorney siya. At saka magagastos ka ng 90 million papatayo mo doon. Diba? Kaanuhan po yan na talagang talagang parang sabihin niya is may tatak pa yung barangay hall na Chua, di ba? Dapat yun, hindi yun talagang pampolitika talaga po. Hindi dapat yun. Ngayon, sinira ni Mayor Isko Moreno kasi wala sa ayos, wala sa talagang labag sa batas yung pagpatayo nila kasi naman po yun, eskwelahan at saka dinadaanan ng mga estudyante. Diba sayang, binuldos yata at saka sinira, diba? Tingnan mo kung kawalang hiyaan talaga nila, no? Yung para ipakita lang sa taong bayan na ito, ginawa ko, project ko yan, may pangalan pa. Ay, syempre po, 90 million. Ang laki ng halaga po yun. Sunod, wawarakin lang, ay babasahin. Ay yung ibo-bulldozer lang. Kasi hindi nga tama ang proseso. Tama naman po si Isko Moreno. Nasa batas naman po yung
yung kwan niya. Kahit nanghinayan siya sa pera 90 million, hindi tama yung pagpapagawa kasi walang business permit, walang building permit, o di ba? Kahit nasa ano po kayo sa government po kayo magtrabaho, dapat alam po ninyo yun ang ano, tama't mali. Dapat ngayon ay nag-ano ka sa ano, sa confidential panisara, di ba? Parang bias sa iyo nga 90 billion na gastos mo na ano po yun, yung talagang parang nilose time mo rin. Katulad sa confidential daw ni Sarah, nilose time 125 million sa iyo, ano, 90 million, di ba? Ano yun po, talagang ano talaga, karma is real talaga. Alam nyo, kapag gumagawa talaga kayong kasalanan, hindi kayo magtatagumpay. Matakot na kasi kayo sa ano, social media. Ngayon, dati kasi walang social media, okay lang gumagawa kayo. Pero ngayon hindi na pwede kasi mabubuking po kayo may social media na tayo. May CCTV, lahat maano na makikita na kung gumagawa kayo ng anomalya. O ngayon, di ba, imbestigahan ka tuloy ngayon. Maaaring makulong ka pa kasi ano yun yung kinuha mo yan sa ano, pera ng taong bayan ko yun na illegal ang pagka-prosesos mo, diba? Dapat attorney ka, alam mo sana yan. Ayan po mga ka-subscriber, hanggang dito habang tayo naglilingkod sa good governance, yung sa mag-ano tayo, nasa tama po tayo dapat. Huwag tayo hindi tama yung ginagawa natin. Kasi bandang huli, mahuhulit-hulit din kayo kapag gumagawa kayo ng mga kabalagahan at pagnanakaw ng kabanatang. Magtrabaho po kayo ng tama. Huwag po kayong balat sibuyas. Kasi kapag atakayin naman kayo ng mga vlogger ay sabi fake news. Hindi naman kahit kami, hindi kami nag-ano ng mga news. Yung nasa totoo at tama lang po yung sinasabi namin, yung ginagawa po namin ng reaction video. Kasi kung wala po kayong anomalyang ginagawa, hindi kayo maiiri sa social media. Kaya gumawa kayo ng kabutihan, hindi kayo maiiri, diba? Ganun po yun. Kasi galit na galit kayo sa mga vlogger, sasabihin pa ninyo mga fake news. Kahit kailan naman po, hindi naman po kami mag-aano ng mga fake news na kasi ang doon namin yung sarili naming pangalan. At saka may guide, may naman po sa YouTube channel kapag gumawa ng fake news. Po kami community guidelines. Kaya bawal talaga. Yung sa amin man, parang katotohanan lamang ang sinisiwalat ko na hindi kami gumagawa ng mga fake news. Marami pong salamat. Hanggang dito na lang po mga ka-subscriber. Bye-bye.